Pumatak na sa lahat ang laban ng Golden State Warriors at Boston Celtics dahil sa hindi mapaniwalang biggest lead na isa sa mga kasaysayan na tumatak. Pumasok sa primetime matchup noong Sabado ang dalawang koponan na may pinakamataas na kabuoang panalo ng liga sa nakaraang buwan. Ang Warriors ay 12 wins at 3 losses mula noong Pebrero. At ang Boston ay merong 10 wins at 1 lose. Mayroong kasaysayan ng dalawang koponan na sa kanilang pagharap noon sa NBA Finals noong 2022 at nakuha nga noon ng Golden State ang kampyonato. Ang dalawang top flight contenders na ito ay naging hitsura ng isang tune-up na laban at isang makasaysayang taliwas sa isang pagkatalo ng Warriors noong Sabado sa score na 140 at 88 lamang na tumatak talaga sa kasaysayan dahil sa malaking biggest lead nito. Sa katunayan, ang 2022 Finals ay matagal na ang nakalipas at ngayon mayroong mga antas sa 2024 at sa kabila ng kamakailang pag-akyat ng Warriors, ang Boston ay nasa mas mataas na antas din. Sa naganap na laro halos dinobli ni Brown at Jason Tatum ang scoring output ng buong starting lineup ng Golden State. Ang 52 points na kalamangan ay ang ikatlong pinakamalaking margin ng tagumpay sa kasaysayan ng franchise. Nagkaroon ng 44 points halftime lead ang Boston bilang pinakamalaking lead. 3 panalo para sa Boston na malaki ang kalamangan, una ang 51 points na panalo laban sa Indiana noong Nobyembre at 50 points na panalo naman laban sa Brooklyn Nets. Ang Boston ang unang koponan sa kasaysayan na nagtala ng 50 points na panalo sa isang season. Ang Celtics ay meron na ngayong 29 wins at 3 losses sa kanilang tahanan at ngayon ay nanalo ng 11 wins na kabuuan. Sa paglipas ng sunod-sunod na panalo, tinalo nila ang mga koponan ng higit sa 22 points bawat laro. Isang patunay na isa sila sa mga koponan na inaasahan na makasungkit ng kampyonato ngayong season. Inanunsyo naman ng Cleveland Cavaliers si All-Star guard Donovan Mitchell na hindi makakasama para sa susunod na 3 laro matapos makatanggap ng platelet-rich plasma treatment injection para gamutin ang buto sa kanyang kaliwang tuhod. Mawawala siya na makakalaban ang 3 koponan na Boston Celtics, Atlanta Hawks at Timberwolves. Ang pagiging wala ni Mitchell sa halos susunod na linggo ng mga laro ay hindi perpekto para sa koponan, lalo na't si Mitchell ay napakahalaga sa lahat ng ginagawa ng Cavs sa opensa. Sila ay nakakuha ng 4.8 points na mas mataas kapag siya ay nasa court kumpara sa kapag siya ay nakaupo. Kinikilala siya bilang nangunguna sa koponan, ang kanyang pagsisikap ay nagre-resulta ito ng panalo. Nangunguna si Mitchell sa Cavs sa mga points at assist kada laro at kung wala ang kanyang 28 points sa isang gabi, nangangahulugan iyon na mas maraming responsibilidad ang mapapatong sa balikat ni Darius Garland, Caris LeVert at ng iba pang role players ng Cleveland kapag wala siya sa court. Ito ay isang malaking kabiguan, ngunit ang Cavaliers ay may ilang disenteng kalaliman upang makayanan ang kahabaan ng mga laro nang wala si Mitchell o sa pinakakaunti ay maging mapagkompetensya nang wala siya. Sa mga larong napalampas ni Mitchell ngayong season, ang Cavs ay umabot sa sunod-sunod na pagkatalo, ngunit sa ngayon ang Cleveland ay kailangang umasa na makakalabas ito na may ilang panalo sa kanyang pagkawala.